Hello everyone. So for our part two, our discussion, so let's talk about the keyboard shortcuts. So meron tayo ditong mga keyboard shortcut. So start tayo by Control A, B, C, D, E. So Control A, these two keys will select all text. Select all text or other objects. So, meaning, pag sinabi natin Control A, that is for select all. Okay, so that is select all. So, paano po yung itsura natin ng select all? Okay, select all. So, balik tayo ulit sa ating example. So, if ever na meron po tayo maraming pages dito sa ating part, so select all is by clicking Control A. So, ma-highlight natin siya. Okay? So, anong indication natin kapag nakaselect tayo sa text, dapat ay ito ay naka-highlight. Okay? That is for control. Pero kapag naka-mouse ka naman, pwede click mo lang and then hold and drag mo lang yung part na gusto mo i-select. Okay, so that is selecting. And then using the control shortcut, that is control A. Next, control B naman is bold highlighted text. So, pag sinabi natin bold, so nagbibigay ng emphasis sa mga text natin. So, example, this paragraph na to, ito ang paragraph. Control, or ito po yung bold na symbol, or yung atin. Yeah, so, magkaroon siya ng emphasis. So, by clicking the Control B, itong highlight na to, Control B, parehas lang din siya. So, that is bold. Next, Control C is copy any text or other object. So, Control C, alam na natin lahat yan. Hindi na kailangan sa isa is for copy. Control C is copy. Control D naman daw, bookmark an open web page or kapag tayo ay nasa Microsoft Word, nag-open si font window. So, asan po si font window? So, balik tayo kay Microsoft Word. So, under ng font, so this is the font group. So, makikita nyo dito, ang tawag dito sa small arrow natin ay dialog box launcher. So, kapag hindi natin ito sa font group, dialog box launcher, mag-open yung ating font window. So, this is the font window. Pero kapag kinlik din natin si Control D, so mag-open din siya. Okay, so that is the Control D. And then next, we have the E, center text. So, paano yung center text? Ibig sabihin, nakagitna. So, ito pong title natin ay naka-center alignment dahil siya ay nakagitna sa bawat page natin. So, saan natin siya makikita? Here po, sa paragraph alignment, meron tayong left and then yung pangalawa ay center. So, click natin siya, naka-center siya. So, that is by Control E. That is center. And next, we have the F, the G, H. Itong pakita na ito, pag-iisahin na lang natin. Open, find, lahat po ito, replace. Find and replace. So, balik tayo sa example and then using the, ito tatanggalin lang natin yung pagkaka-bold sa kanila. So, using the Control F is for find. Control F. So, makikita nyo dito sa gilid natin ay nagkaroon ng navigation and then heading, pages, and then result. Dito kapag may gusto kayong hanapin sa mga part na papel ninyo. Meron kayong 100 pages, pero sa loob ng 100 pages na yun, hahanapin nyo lang yung mga words na merong technology. Example, technology. So, ito yung words. So, makikita mo dito yung result. Meron ka daw 5 result. And then dito sa page mo, maha-highlight yung mga words na merong word na technology. So, that is using Control F. Ano naman po, si Control G and H. So, try natin using the Control G na open si replace. Find, replace, and then go to. So, try natin itong replace. So, hanapin po natin yung word na merong technology. Diba kanina, that is 5. So, ang gagawin po natin ay papalitan natin siya. So, anong magandang word na palitan natin sa word na technology? So, palitan lang natin siya ng
BSIT. So, kunyari lang, para makita namin agad yung difference. So, again, hahanapin niyo yung word na technology, papalitan niya ng BSI. So, start, meron tayo dito replace, replace all, find next, and cancel. So, gawin natin ay replace all para sa lahat ng word na may technology. So, makikita ito all done. We made 5 replacement. Ibig sabihin, 4 yung word na technology na nakita niya, tapos sa palitan niya ng BSI. So, click mo lang si OK, and then close. Makikita mo title natin, the transformative power of information BSI. Na kanina, that is technology. And then kapag nag-search tayo dito using the control F, wala nang matches na word na technology kasi po ay siya ay napalitan na natin. Okay? And then proceed. Next, we have the Control I naman is for capitalize or italize pala, sorry. Control I is for italize or italic. So, paano po yun? So, dito sa ating title, siya ay naka-caps lock. So, using the Control I, ang mapapansin nyo, nakapa-slant yung ating text. Nakapa-slant na siya. So, that is italic or italize. Then Control J naman, sabi dito, set justify alignment in Microsoft Word. So kasi po dito sa ating paragraph alignment, meron po tayong tinatawag na 4 na paragraph alignment. So una po dyan ay itong left align or using the Control L, center align using the Control E, right align using the right alignment or Control R, and then Control J is justify. So, pakitandaan, meron tayo 4 na alignment. Left, center, right, and then justify. And then meron lahat yan na magkakaibang control. So, for Control J, we have the justify. So, ano ba itsura ng ating justify na alignment? So, mapapansin nyo, ito ay pantay sa magkabilang side. Pantay yung kanyang pagkaka-align dito and then sa kanan. So that is justify. Pero kapag tayo ay naka-left alignment, makikita nyo yung kaliwa lang yung pantay. Pantay dito sa kanan ay hindi. So that's left. Kapag center, again, so ayan ay nakagitna. And then kapag right, kanan na part lang yung pantay sa kanya. And then para sa justify, pantay both sides. Again, that is using the Control J. And then next, we have the Control K using the hyperlink. Nakalagay daw tayo ng hyperlink. From the word hyperlink, nililink natin yung mga parts na na-select natin using different parts din or sa ibang parte ng page na. For example, itong last word natin na picture. Select natin siya and then clicking the Control K for justify, for hypertext, para Control K for hypertext. So, click nyo lang dito saan nyo pabalak i-paste yung link nyo. So, place in this document. For example, sa top ng document. So, kapag click yung picture, malilipat sa taas. So, click natin yan. So, mapapansin nyo, kapag may hyperlink po yung isang text, kapag hinover nyo yung mouse nyo, magiging ganyan siya. No? Magiging ganito po itsura. So, kapag i-click na natin yan, using Control plus click daw, ayan. Magiging kamay yung mouse natin kapag nakatap. Pag click natin siya, mapupunta tayo sa top, pinakataas. Ano ba yung pinakataas natin? Yung title. So, bumalik na siya. Again. So, kapag creating hyperlink, that is Control K. And then, kapag click natin siya, mapupunta na siya dito sa taas. So, kasi yun yung nilink natin sa kanya. So, that is hyperlink using the Control K. Next, we have the Control L. So, that is left alignment. Yung kanina na-demo ko na. Control M is for indentation. So, ngayon, di ba kanina sa previous lesson natin, nabanggit natin si tab is nag-i-indent siya ng first line. So, that is tab. Pero paano naman kapag Control M? So, nandito yung cursor natin. Click natin si Control M. Ma-i-indent po yung isang buong paragraph. No?
So again, using Control M, nai-indent yung isang buong paragraph. So balik muna natin sa dati. Kapag tab, nai-indent yung first line. Kapag Control M, nai-indent yung isang buong paragraph. And then next, we have Control N is creating a new page daw or document. For example, nandito tayo sa Microsoft Word. Ang ating example ay C11 Docs o yung pangalan ng ating naka-open na document ay C11. So kapag gusto ko natin i-open yung panibagong document na walang laman, na blanco, so click lang natin si Control N or Control New. So, nagkaroon na tayo ng panibagong page, and then yung document, and then meron tayong document 1 dito sa my task. Okay, that is by clicking Control N. Next, we have the Control O or open. So, open a file in most program. So, for example, nandito tayo, i-close lang natin itong bag natin dala. Nandito tayo sa ating words. No? Sa 11 document. So, using the Control O or Control Open from the word open, i-open natin yung mga recent file natin na ginawa sa Microsoft Word. So, dito lang siya. Yan. For example, i-open natin yung syllabus natin. So, ma-open na siya. So, hindi na natin pang kailangan pumunta sa files and then i-locate natin yung location ng file din i-open. So, basta sa Microsoft Word using the Control O, na-open yung recent file. Okay, so close na natin yung ulit. Mabalik tayo, ano tong control? Meron tayo Control P. Control P is for printing. So, paano natin ipiprint natin yung page natin. Itong ginawa natin na to ay ipiprint na po natin. So, that is clicking the Control P. Lalabas po dito sa inyo yung different formatting para mag-print. And then, ito-type nyo lang dito kung ilang kopya. So, dito yung sa copies ko na, 5. So, papalitan mo lang siya. Ito sa settings, sa pages. Kung tayo ay may 10 page, ilalagay lang natin dito kung aling part ng pages yung ipiprint na. For example, si page 3 lang. So, lalagay nyo yung page 3. Pero for example, nasa middle ka ng pages na gusto mong i-print. So, kunyari, yan, 3 to 5. Page 3 hanggang 10. So, dito lang natin siya ipatan. And then, click mo natin yung print. So, ganyan lang mag-print. Then next, we have Control R. Right alignment ito kapag nasa Microsoft Word. Diba, meron 4 na for alignment. So, we have left, center, right, and justify. So, Control R is for right alignment. Control S is for saving the document. Control T naman, ito, panibagong tab din siya or indentation. Diba sabi natin kanina dito sa words natin, kapag tab ang pinlik natin, ay indent yung first line. Kapag naman Control M, nai-indent yung isang buong paragraph. Paano naman po si letter T? Control T ay nai-indent naman po yung second line up to last line ng ating paragraph. Okay po, naintindihan? Next, ulitin natin. So again, Control M, nai-indent yung isang buong paragraph. Tab, nai-indent yung first line ng paragraph. Control T, nai-indent yung second line up to last line ng paragraph. So we have 3 different keys for indentation. Next, we have underline or letter U. Control U. Control Victory is for pasting. Control W is for closing the document. For example, dito sa ating ginagawa na to, gusto na natin siyang i-close. Di ba kapag i-close natin siya, i-click natin itong close sa taas. So, pwede na yan, mas mabilis. Control W. Pero, hindi pa siya agad-agad na mag-close. So, tatanungin niya muna kayo kung gusto niyo bang i-save yung file na gawa ninyo or hindi. So, sa atin, i-save natin siya. Yan. Pero may demo pa tayo sa mamaya na natin siya. So, ganyan lang siya. Then next, we have the last slide. So,
X, Y, Z. So, Control X is for cut. So, parang katulad lang siya ng copy. Control Y is redo. And then Control Z is for undo. So, ano po yan? So, makikita niyo po dito sa ating part, meron tayong mga changes. So, para yung changes natin na ibalik sa dati, that is undo. Ang tawag doon. Again, kapag yung changes na ginawa mo, gusto mong ibalik sa dati, ang tawag doon ay undo. And then using the Control Z or Control Z, ipipress mo siya. Magkaka-undo ka na. So, nababalik na yung dating change. Ngayon naman, ano naman yung Control Y? Sabi ni Control Y ay nare-redo daw lahat ng inando mo. So, ang na-undo natin kanina ay pantay si ating tab. So, gawin natin Control Y. So, babalik siya sa dati. Again, Control Z is undo. Control Y is redo. Okay po. And then next. So, ligin daw natin yung sample keyboard natin na kung saan siya sa proper keyboarding. So, yung kamay natin going to left. So, yung left hand natin simula sa maliit na daliri. So, pinky natin. So, that is A, S, D, F. And then, yung thumb daw natin ay nasa spacebar. Kapag sa kanan naman, so, start naman to sa may pointing finger. So, hintutulungan. So, J, K, L. And then, yung hiniliit nyo naman sa kanan na part is semicolon or colon or enter. And then, yung right natin ay nasa thumb. Yung thumb natin ay nasa spacebar. So, paano po yan? So, refer for this example. Ayan. So, meron na kayong mga color highlight yan para po alam nyo na kung ano yung mga i-click. For example, dito, sa letter A natin. So, matatandaan, sabi dito sa previous natin, A, S, D, F daw kapag nasa kaliwang kamay. So, ito po ay A, no? This is letter A. This is letter, okay, so this is letter A. This is letter B. And yan, A, B, no, A, S, D, F, and then space bar. And next we have the J, K, L, and symbol. Tapos space bar. So, tandaan niyo po ito lahat ng mga keys natin dito sa mga keyboard and then yung proper hand placement. Mapapansin nyo rin, ang pinakamadaming function dyan ay ito, si pinky. Nakikita nyo, ang dami niyang function. Sa lahat ng mga symbols entered na nasa kanan, yun yung kanyang functionalities. Si ring finger nyo, both ring finger ay konti lang. No? Kaya nga po yung iba ay madali lang nilang na type yung mga gusto nilang i-type kasi kabisado na po nila yan. Pakitandaan. Then that's all for our keyboard shortcuts.